Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sa diyang tunay talaga na hindi natutulog ang karma at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil Korte Suprema tila kumilos na nga muli at naglabas ng matinding utos laban sa kasalukuyang Senate President na si Tito Sotto. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa kumpirmadong balita, Source Online, breaking, Supreme Court pinasasagot si Tito Sotto sa posibleng kasong indirect contempt matapos kumontra sa desisyon sa impeachment ni VP Sara. May bagong yugto ang tensyon sa pagitan ng lehislatura at judikatura matapos na utusan ng Supreme Court of the Philippines si Senate President Vicente Tito Sotto na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa kasong indirect contempt. Sa isang resolusyon, inatasan ang Senate President na magsumite ng kaniyang komento sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Kaugnay ito ng mga naging pahayag niya laban sa desisyon ng Korte Suprema singil sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Nag-ugat ang petisyon mula sa grupo ng mga abogado kabilang sina Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Harold Respicio at Attorney Virgilio Garcia kasama ang negosyanteng si Mary Catherine Binag. Ayon sa kanilang reklamo, ang mga naging pahayag ni Sotto ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa hudikatura at maituturing na hindi angkop na asal mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lumakas ang isyu matapos ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ng tuluyan ang motion para sa reconsideration ng Kamara kaugnay ng desisyong nagdeklara na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Matatandaang sa kaniyang mga pahayag ay tila hindi nag-atubiling punahi ni Sotto ang desisyon. Ayon sa kaniya, isang malungkot na araw para sa batas konstitusyonal. Tila inakusahan din niya ang Korte Suprema ng paglampa sa kapangyarihan ng hudikatura at paglikha ng batas mula sa hukuman. Sa hiwalay na panayam, iminungkahi rin niya na maaaring kailanganin ang pagbabago sa konstitusyon upang malimitahan ang kapangyarihan ng hudikatura. Giit ng mga petitioner ang mga pahayag na ito lalo na't mula pa ito sa isang Senate President ay may mas mabigat na epekto sa publiko. Ipinunto rin nila na ang mataas na posisyon ni Sotto ay nagpapalawak sa impluwensya ng kaniyang mga salita na maaaring makasira sa reputasyon ng hudikatura. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking! Supreme Court pinasasagot si Tito Sotto sa posibleng kasong indirect contempt matapos kumontra sa desisyon sa impeachment ni VP Sara. May bagong yugto ang tensyon sa pagitan ng lehislatura at hudikatura matapos utusan ng Supreme Court of the Philippines si Senate President Vicente Sotto III na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa kasong indirect contempt. Batay ka, bata ka. Kasi yung lolo niya, Vicente Sotto rin, pinarusahan ng Korte Suprema ng indirect contempt. Sino bang nag-post nun? Lolo niya, I think this was before the war, World War. Vicente Sotto. Ay, nako. Sa isang resolusyon na may petsang April 8, 2026, inatasan ang Senate President na magsumiti ng kanyang komento sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Kaugnay ito ng mga naging pahayag niya laban sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Nag-ugat ang petisyon mula sa grupo ng mga abogado, kabilang sina Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio at Harold Respicio, Attorney Virgilio Garcia kasama ang negosyanteng si Mary Catherine Binag.
Ayon sa kanilang reklamo, ang mga naging pahayag ni Soto ay, number one, it has undermined public confidence in the judiciary at maituturing hindi angkop na asal mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lumakas ang isyu matapos ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ng tuluyan ang motion para sa reconsideration ng Kamara kaugnay ng desisyong nagdeklara na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay BP Sara. Sa kanyang mga pahayag, hindi tubiling ponahin ni Soto ang desisyon. Ito yung mga sabi niya, a sad day for constitutional law. Ano ba siya? Constitutional law expert ba siya? Graduate ba siya ng ano ba yun? One Ball University ang tinatawag nila. Dagdag pa niya, inakusahan niya ang Korte Suprema ng judicial overreach at judicial legislation. Sa hiwalay na panayam, iminungkaring rin niya na maring kailanganin ng pagbabago ng konstitusyon upang malimitahan ang kapangyarihan ng hudikatura. Giit ng mga petitioner, ang mga payag na ito, lalo na mula sa isang Senate President, ay may mas mabigat na epekto sa publiko. It amounts to a direct attack on the Supreme Court's integrity, sabi ng petitioner. Ipinunturin nila ang mataas na posisyon ni Soto ay nagpapalawak sa impluensya ng kanyang mga salita na maaring makasira sa reputasyon ng hudikatura. Okay, ang hindi ko malimutan na payag niya is, sabi niya, impeachment is now an impossible dream. Dahil daw sa kung ano-anong requirements set by Supreme Court decision. Oh, impossible dream. Nandiyan naman ang impeachment ni BP Sara. Nagbutuhan na nga sila sa Committee on Justice. Next week, magbutuhan na sa plenary. At kayo dyan sa Senado, naghahanda na kayo. Oh, nasaan yung sinasabi nyo na it has become an impossible dream? Kung minsan kasi, anyway, wag na lang ako magkomento dahil basta ako natatawa na lang ako. Mabuti pa si Senator Lacson in fairness sa kanya. Nung lumabas yung desisyon, we may agree or disagree, but we have to respect the decision of Supreme Court. They are not called gods of Paura ba yun? Paura for nothing. Yun ang tama. Pwede namang mag-disagree. Kailan iba ang dating kasi kay Senator Soto eh. Para bang sa akin lang ang dating sa yung mga pahay niya is marunong siya, nagmamagaling. Kasi pwede ka namang makapag-disagree, but in a very respectful way. Sa kanya hindi. Lumalabas na magaling siya talaga. Kaya yun, di mo maiwasan yung mga abogado na file. Samahan natin ang kaso para matauhan. Ulitin ko, lolo niya, nagsalita rin, abogado rin yung lolo niya, nagsalita rin laban sa Supreme Court noong mga panahong iyon at convicted siya ng indirect contempt. Ang parusa ng maliit man lang ang parusa ng indirect contempt. Hindi naman masyadong malaki. Para multa lang yung lolo niya. I don't know ngayon kung ano ito. Bilib ako dito mabilis ang action ng kasi nung yung unang mga petisyon indirect contempt, sinampahan na ng kasong indirect contempt sina Gadon, Sindanya, may isa pa. Hanggang ngayon, wala pang ng Supreme Court. Wala akong na-monitor. Kailang itong pinaka-latest kay Soto, inaksyonan kaagad. Sagutin nyo. Ibig sabihin, mayroong bigat yung reklamo. Kaya tingnan natin. Sana malampasan ito ni Senator Soto kasi kung matalo siya, nakakaya convicted ng indirect contempt ang Senate President history. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon. Title, tignan natin ngayon, tutasin hanggang saan ang yabang mo. Ito ang reaction ni former presidential spokesperson at Attorney Harry Roque
kaugnay ng kautusan ng Supreme Court of the Philippines kay Senate President Soto III. Sa kanyang reaksyon direkta at walang preno ang naging mensahe ni Roque. So, sabi niya, tignan natin ngayon, Totasen, hanggang saan ang yabang mo? Sagutin mo ang Supreme Court show cause order. Ang payag ay kaugnay ng notice ng Korte Suprema na nag-uutos kay Soto na magsumiti ng paliwanag sa loob ng 10 araw matapos ang paghahain ng verified petition for indirect contempt laban sa kanya. Ayon sa petisyon na inahain ng grupo ng mga abogado, kabilang na si Atty. Ferdy Topacio, ang naging payag ni Soto laban sa Korte Suprema ay number 1, yung kanyang mga payag nakakasira sa tiwala ng publiko sa hudikatura at tumutumbas sa direktang pag-atake sa integridad ng Korte Suprema. So, wala pang, as of now, wala pa akong namomonitor na comment o reaction ni Senator Soto nung sinampahan siya ng kaso. Nakakatawa yung reaction niya. Sabi niya, bakit ako lang ang sinampahan? Ang dami naman naming nagkomento. Ang dami naman naming mga hindi sumang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi lang ako. Bakit ako lang ang inyong sinampaan? Para ba? Ano ba yung rason ni Atty. Topacio, ha? Bakit hindi nila sinampahan yung iba? Ikaw ang pinakamataas eh. Pero mo, Senate President, babatikusin mo ang Korte Suprema. Yan ang alam kong dahilan eh. Bakit siya lang ang sinampahan? Hindi ko rin nakalain na bigyan kagad ng pansin ng Korte Suprema. Kaya ako tuwang-tuwa ako ngayon na mayroong utos. At least makita natin, gumagalaw ang justice system natin. Nakita ko may pag-asa pa ang ating hustisya kahit mabagal. Okay na lang yung mabagal kaysa yung wala. Na meron tayong mapagsusumbungan. Tignan nyo yung nangyari sa PhilHealth. Nagsumbong ang taong bayan, nanalo ang taong bayan. Ito ngayon, yung unprogrammed allocation. Inaksyonan na ng sana i-declare ng Korte Suprema na unconstitutional yung mga ginagawa nilang unprogrammed allocation. Yung impeachment ni VP Sara. Panalo ang taong bayan dahil unconstitutional yung unang impeachment na sinampa last year. Ngayon, may impeachment proceedings na fishing expedition. Hintayin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Ako, opinion ko lang ito, mananalo na naman si VP Sara and of course taong bayan dahil sumusobra na ang ginagawa ng mga kongresista. Yun ang basa ko dyan. So, ito ngayon, Senate President, salita ng salita laban sa mga maestrado ng Korte Suprema. Di ngayon, sumagot ka. Nasaan yung yabang mo? So, again, paulit-ulit kong sinasabi ito na meron ng history, baka history repeat itself dahil ang kanyang lolo, Atty. Vicente Soto II, ay na-convict ng indirect contempt ng Korte Suprema noong unang panahon. Hindi ko na alam anong year yun. Ang alam ko, before World War II pa. Doon na yun. So, salamat po sa Korte Suprema. Sana nandyan kayo palagi na last bastion of democracy. Ito ngayon, magre-retire si Chief Justice Gismondo ngayong November ata. Ilang buwan na lang. So, may mamimili na naman sila ng kapalit. At isa sa mga kandidato is si Senior Associate Justice Marvic Lunen. Na sana siya nga, lang. I doubt it. Kasi ito, political, may nabasa akong post na posible ang, ito, I am not sure. Mga post lang na nababasa ko na parang interesado daw
si Ombudsman Boying Rimulya na maging Chief Justice sa Korte Suprema, ako parang hindi ako naniniwala. Mas kailangan ng Marcos Jr. administration si Boying sa Ombudsman. Kasi nga, by 2028, wala na sila sa poder. At kung may magsasampa ng kaso laban sa Marcos boys ngayon, at least nandyan si Boying Rimulya na tutulong sa kanila. Kaya, ang nakikita ko yung in-appoint ni PBBM na Justice ng Supreme Court, hindi ako nagkakamali, Villanueva. Yan ang pinakabago na point niya. Baka yun ang magiging Supreme Court Justice. Sa tingin ko lang. But sana, kung manaig ang seniority, manaig ang performance ang talaga. Galing, walang political consideration. Doon ako kay Senior Associate Justice Marvic Clement. Wala nang iba. Pagdasal natin mga kaibigan na sana walang political consideration na ma-involve at ang piliin yung pinaka-the best. Wala nang iba kundi si Justice Marvic Clement. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Acheche! Ano ba itong salitang? Acheche! Nagbigay ng maikli ngunit mapanuyang reaksyon si Attorney Ferdy Topacio matapos lumabas ang notice ng Supreme Court of the Philippines na nag-uutos kay Senate President Vicente Soto III na magpaliwanag sa loob ng 10 araw kaugnay ng isang verified petition for indirect contempt. Isa si Atty. Topacio nagsampa ng kaso. Sa kanyang social media post, pahayag, pabirong inilarawan ni Topacio ang posibleng reaksyon ni Soto. Reaction ni SP Soto when he got this, acheche! Pag nalaman niya na nakarating sa kanya yung utos na sumagot, acheche! First time kong mamit itong word na acheche, ano bang ibig sabihin? Pinasasagot sa posibleng kasong indirect contempt. Ang naturang kautusan ng Supreme Court ay nag-ugat sa petisyong inihain ng grupo ng mga abogado, kabilang si Topacio na kumukwestiyon sa mga naging pahayag ni Soto laban sa desisyon ng korte sa impeachment case ni BP Sara. Ayon sa petisyon, ang mga pahayag ni Soto ay nakakasira sa tiwala ng publiko sa hudikatura at maaring tumutumbas sa direktang pag-atake sa integridad ng Korte Suprema. So review lang ang mga naunang pahayag ni Soto. Sabi niya, it's a sad day for constitutional law. Ano pa? Inakusahan niya ang Korte Suprema ng judicial overreach at judicial legislation pag lampas sa kapangyarihan ng hudikatura at paglikha ng batas mula sa hukuman. So, grabe, matindi ang mga reaksyon ni SP Soto noon. Kaya ito, sinampahan siya ng kaso at salamat naman sa Supreme Court at binigyang pansin ang petisyon. Ibig sabihin yun, pag pinapasagot, aksyon na yan. Kasi may mga kaso rin na indirect contempt na ipinal din ni na Atty. Topacio nung una pa yung unang desisyon ng Supreme Court na nagbasura sa impeachment. Sinampahan nila si Atty. Gadon, Richard Hidarian at saka si Sindanya. Congressman Percy Sindanya. Hanggang ngayon wala pang Siguro sinantabi lang 'yun ng Korte Suprema. Pwedeng slide lang muna. Wala pang aksyon. Nauna 'yun eh. Bakit itong kay Soto mas bago? Siguro kailan ba na-file ito? Bago lang eh. Inaksyonan. Paliwanag ka. Kasi ang punto ni na Atty. Topacio is si Soto hindi siya ordinaryong opisyal ng gobyerno, Senate President, number 3.
sa hierarchy ng ano. Kaya malakas ang kanyang impluensya. In fact, na nagsasalita siya laban sa desisyon ng Korte Suprema, makaapekto sa pananaw ng taong bayan sa korte. Kaya tama lang para sa akin na inaksyonan kagad ito at anyway, kailangan niyang sumagot at bahala ang Korte Suprema. Kabangan natin, wala pa akong na-monitor na pahayag ni Senator Soto. Ano kayang reaksyon niya nito? Cheche! Anyway, pag-usapan na natin itong impeachment ni VP Sara. Naghahanda na sila. Gusto daw niyang tapusin kaagad. Every day. Sabi niya, every day. Para matapos kaagad. Wow. Iba naman ang pananaw ni Senator Lacson. Ang kay Lacson is Monday, Wednesday, Friday lang ang trial. Para yung Tuesday and Thursday para sa legislative matters. Na to me, mas mas gusto ko kasi mahirap naman pabayaan mo yung trabaho ng Senado paggawa ng batas. Mas magaling diskarte itong si Lacson. Itong si Soto, I don't know. Masyadong nagmamagaling. Akala niya is veteran lawmaker na siya. Wala man akong matandaan ng mga batas na naipasa niya na ano ba yun? Talang maalala ko, Soto Law. Soto Law ba yung mga yung mga sources. Example, ako, media man ako. Reporter ako, mayroon akong source. Hindi ako pwedeng pilitin na i-reveal yung aking source. Protected ako sa sinasabing Soto Law. Yun lang. Ang matandaanan ko na batas na naipasa niya, all others. Kahit nung nag-Senate President siya nung panahon ni Tatay Digong, wala man. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.